So what's up mga ka-overno, magandang gabi sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out ko pala ang aking mga minamahal na followers at aking minamahal na viewers. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating tunghayan ngayon ay ang mga sari-saring mga relihiyon. Topic natin ngayon about sa real talk to guys, no. So ayan. Marami na akong napanood sa YouTube channel ng mga iba't ibang mga relihiyon na nagdebate sila about isa lang din yung paniniwala, yung Diyos. Kaso nga lang, iba-iba yung paniniwala ng mga ibang relihiyon, kung si Kristo ba ay tao, si Kristo ba ay Diyos. So ayan, yun ang hindi nila alam, yun ang didibatihan ng mga ibang relihiyon tulad ng Katoliko, Iglesia, Protestante, Sabadista, Saksi ni Jehova, basta maraming relihiyon na maraming relihiyon na nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ayan guys, ating tutunghayan ngayon kung sino ba talaga, kung ano ba talaga si Kristo. So ayan, yan ang tutunghayan natin ngayon kasi ito yung pinag-aawayan ng mga relihiyon kung si Kristo ba ay tao o Diyos. Ngayon inyong matunghayan kung ano talaga ang totoo. Kahit wala akong Biblia, kahit hindi ako pastor, hindi ako pala simba, pero may kaalaman din ako pagdating sa mga Bible. So ayan. Nung di pa dumating si Kristo dito sa mundo natin, kapanahunan pa ni Adan, kapanahunan ni Noe, hanggang sa dumating si Kristo. Nung unang panahon, kapanahunan pa ni Adan, dalawa pa lang sila, si Adan tsaka si Eva. Sila yung pinakaunang tao dito sa mundo. Sila yung taong pinakamagulang natin, no? Pinakamagulang natin, no? Ngayon, sabi ng Panginoon, pinagbawalan sila na kainin yung prutas na apple. Yan. Maraming nalilito kung ano yung prutas na pinagbabawal ng ating mahal na Ama sa kanila ni Adan. Ito yung hindi alam ng mga pastor kung ano yung pinagbabawal talaga, kung anong prutas ba yun o hindi. Ano ba talaga yung pinagbabawal ng ating Ama noong kapanahunan pa nila ni Adan tsaka ni Eva. So ayan, yan ang tutunghayan natin ngayon. Una, para lang sa akin, yung prutas na pinagbabawal ng ating Ama noon sa kapanahunan pa nila ni Adan ay hindi prutas, mga ka-viewers. Alam nyo yun, hindi prutas yung pinagbabawal ng ating Ama. Alam nyo na yun kung ano. Siyempre, yung paliwanag na yun, parang napakalalim yun parang napakalalim version na yun Yung pinagbabawal na prutas, for short, sa aking pagkakaintindi o sa inyong pagkakaintindi, ay hindi po talaga yan prutas. So mapunta tayo dun sa mundo natin ngayon. Yung prutas na yun ay ito yun. Sa mga mag-asawa, sa mga nag-live-in, siguro hindi ko pa siguro nasubukan to, nasubukan yun na ang tunay na ipinagbabawal ng ating Ama na kainin na hindi pwede kainin yung prutas ay yung ari ng babae o kaya ari ng lalaki. Ayan. Yan ang tunay
Yun ang hindi alam ng mga pastor, kung ano yung prutas na pinagbabawal noon kila Adan at saka kanila iba. Yun. Hindi prutas yun, kundi laman loob natin. Yun ang pinagbabawal ng ating Ama, ang pagkain na mga laswa na katawan tulad ng nakipag-sex sa hindi kaaya-aya na hindi karapat dapat gawin ay ginawa ng iba. Yun ang unang pinagbabawal ng ating Ama. So, pas na tayo doon. Naintindihan nyo na. Ang pinagbabawal ng ating Ama ay hindi prutas na apple, kundi bawal tayo hindi naman bawal makipag-sex kasi normal lang yun sa mga taong nagmamahalan, pero ang pinagbabawal talaga na kainin yung pinagbabawal. Kasi kung totoosin naman talaga, napakadumi yun, no? 'Di ba? Para sa mga lalaki, mga babae, dinadaanan yun ng ihi natin eh. Siyempre, napakadumi na talaga yun. O di, pas na tayo doon. Dito na naman tayo sa kay Noah, no? Noong kapanahunan pa ni Noah, maraming mga taong sumusuway sa utos ng Diyos. Sabi ng ating Ama, ikaw Noah, ikaw yung inaantasan ko dito na mamuno sa buong katauhan. Iparating mo sa kanila na ikaw aking inuutosan na gumawa ng malaking arko, malaking barko, kasi dahil malapit na ang paghuhukom. Malapit ko na ipunin kayo kung talagang kayo ay para sa akin. So ayan mga ka-viewers, mga ka-followers, sa mga ministrong nakapanood nito, shout out na lang sa inyo. Sana maintindihan nyo at intindihin nyo rin, no? Nung sinabi na ni Noah sa mga tao na lahat ay tutulong sa akin dahil nagsabi sa akin ang ating Ama na malapit na ang tag-ulan at ang mundo ay babahain at yung tawag na lunok o high tide. Basta pag napuno yung buong mundo, buong lugar, lahat ay wala nang makikitang mga isla, mga kahoy. So ayun, maraming nagpintas kay Noah. Anong sabi ng mga tao? Si Noah daw ay baliw. Di ba? Si Noah ay nasiraan ng ulo, gumagawa ng barko sa gitna ng bundok. Shout out dyan kay Ilma Ros. Magandang gabi sa iyo Ilma Ros, no? Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana mapanood pa ito ng iba para malaman nila ang totoo. Ngayon, habang ginagawa ni Noah yung arko, yung barko, wala siyang ibang katulong kundi ang kanyang pamilya lamang. O yan, di ba? Nung malapit na matapos ang barko, nagsalita ulit ang ating Ama na Noah, dalhin mo lahat ng hayop, lahat ng mga animal na pares. Ayun, pares. Babae, lalaki. Pinapasakay niya doon sa kanyang ginagawang arko o barko. Ngayon dumating na yung araw na umuulan. Sabi ni Noah, mga minahal kong sambayanan, tinatawagan ko kayo upang maparito na at sumakay sa aking ginawang barko dahil malapit na ang katapusan. Pero anong ginawa nila?
pinagtawanan nila si Noah. Inaasar pa na baliw daw. Ngayon, pagdating ng gabi, umulan ng malakas. Buong gabi. Excuse me. Buong gabi umulan. At hindi na malayan ng buong katauhan na tumaas na pala ang tubig. Yun. Nung tumaas na ang tubig, marami nang tumatawag sa ngalan ni Noah. Gusto sana tulungan ni Noah, gusto sana ni Noe pasakayin sa barko na ginawa niya, kaso ang problema ay hindi niya na makita ang pintuan ng barko dahil ito ay sinara na ng ating Ama. Sino ang naligtas? Sila lang na pamilya ni Noah at yung mga hayop. 40 days umulan, puno ang buong mundo ng tubig. Ito yung pinakauna na ito yung pinakauna na kumbaga yung may tawag nun, yung parusa noon nung kapanahunan pa ni Noah. Nung natapos na yon, humupa na yung bagyo, humupa na yung tubig. Inutusan ni Noah yung uwak. Inutusan niya ang uwak na puntahan, libutin ang buong mundo kung ang tubig ba ay bababa na para ang mga hayop ay pakawalan niya na. Yon, lumipad yung uwak. Yung uwak pala dati ay hindi kulay itim kundi kulay puti. Totoo yun mga ka-over, mga ka-viewers, ang uwak dati ay puti, hindi itim. Ngayon, 3 araw hindi nakauwi yung uwak. Nag-alala si Noe. Inutusan niya yung kalapati. Hanapin mo si uwak, bakit hindi na siya nakabalik. Ayun. Nung lumipad na si kalapati, inikot niya ang buong mundo. Nakita niya si uwak andoon sa lupa, kumakain ng patay na tao. Nagsumbong ang kalapati kay Noah. Haring Noah, yung inutusan mong uwak ay andoon, nakita ko kumakain ng patay na tao. So ayan, simula noon yung uwak, sinusumpa ni Noah na simula ngayon ikaw ay kumakain ng patay at hindi ka na kaanib namin at mag-iba na ang iyong tadhana. So ayun mga ka-over, mga ka-viewers, noon ang uwak ay kulay puti, ngayon ay naging itim na kasi yung uwak napakasinungaling. Narinig nyo naman, di ba? Sabi ng uwak, wa. Bisaya version yun. Wala daw, wala. Sa Tagalog, wala din. Oh. Ngayon, nung natapos na yung kapanahunan ni Noah, yun na. Siyempre, marami ng apostolis. Pinalaganap na yung 10 kautosan ng ating Ama. Nung nawala na si Noah, andyan na sila Mama Maria, Papa Jose. Yun ang naging magulang ni Kristo. Noong panahon na yun, pag nagsalita ang ating Ama, hanggang salita lang at walang nakikita. Naririnig lamang nila ang busis na dumadagungdong sa himpapawid sa kalangitan.
yung ibang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay natatakot. Hindi sila naniniwala dahil ang Diyos ay hindi nila nakikita. Mga ka-over, mga ka-viewers, ito na. Nagpasya ang ating Ama na si Birhen Maria, siya ang magdala kay Kristo, ipagbubuntis niya yung anak ng Diyos. Yon. Sino ang anak ng Diyos? Si Kristo. Nung pinagbubuntis ni Maria si Kristo, dahil si Kristo ay galing sa langit, utos ng ating Ama, pinagpabuntis si Maria kay Jesus sa spiritual lamang, hindi sa sexual, sa spiritual lamang. Pinaliwanag ni Maria kay Jose, at si Jose ay isang taong napakabait, maunawain at naintindihan niya na si Kristo ay isang Mesiyas, sugo ng ating Ama. Dahil si Kristo pinadala dito sa ating lupa upang tayo ay maniwala na mayroong Diyos. Maraming katanungan, maraming nagtatanong, maraming nalilito, bakit daw yung iba si Kristo ay paniniwala nila ay Diyos, yung iba naman ay paniniwala na tao. So yan mga ka-over, ay ito ang ating matunghayan ngayon. Papaliwanag ko sa inyo, wala akong pakialam sa mga ibang mga relihiyon, kasi dati rin ako Sabadista, Katoliko, Protestante, halos lahat ng mga relihiyon ay aking nirerespeto, nagsisimba din ako, at isa rin akong Iglesia ni Cristo INC. Shout out pala dyan sa aking mga brothers and sisters sa INC. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay hindi na po ako kaanib ng Iglesia ni Cristo dahil po ako ay nanlamig, or hindi pa naman tawag na natiwalag. Parang ako ay kusa umalis sa Iglesia ni Cristo dahil ako po ay isang madaling matukso, madaling makuha ng mga taong, siguro mga taong hindi naniwala sa Diyos. Ako po dati talaga ay napaka-die hard ko dati sa Iglesia ni Cristo. Walang gabi, walang araw na hindi ako nagdadasal, mga ka-over. So ngayon atin na matutunghayan kung si Kristo ba ay tao o Diyos. Nung si Maria ay pinagbuntis si Jesus, si Kristo, kinausap si Maria ng ating Ama doon, galing sa langit. Maria, ikaw ang Birheng Maria, ikaw yung pinili ko na maging nanay ng aking anak na si Kristo. Ito ay aking ginawa at aking isinilang sa iyong sinapupunan dahil ang mga tao ay hindi naniniwala na mayroon Diyos. So ayun, perfect. Kuhang-kuha mga ka-over, mga ka-viewers. Marami dati ang hindi naniniwala na mayroon Diyos. Lalo na yung mga Israelita, di ko alam kung ano pa yung mga ano na yun. So ito na, pinanganak na si Kristo, lumaki, at ito na, dumating na yung kanyang tadhana.
Si Kristo isinilang lumaki para isakripisyo ang kanyang buhay para sa buong katauhan, sa buong mundo. Dahil ang lahat ng tao, lahat ng mga Israelita noon ay hindi naniniwala sa Diyos, nagsamba sila sa mga rebulto, lahat-lahat. Sabi ng ating Ama, si Kristo ay aking inihandog sa bundok, sa aking mundong ginawa. Si Kristo ay handang ialay ang kanyang buhay upang ang mundo'y wakasan ang mga kasalanan. Sinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para tayo ay mailigtas sa mga kasalanan. So ayan, siguro yung iba hindi nakaintindi. Ang ibig ko sabihin, si Kristo ay nagpakamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ito na, nung namatay si Kristo, Biyernes Santo, nilibing, Sabado, Linggo. Yun ang tinatawag na gloria na pagkabuhay. O yun, di ba? Nung nabuhay si Kristo, Linggo. At ito na, nung nabuhay si Kristo, nagpakita sa kanyang mga apostoles na ako ay muling mabuhay at ako ay aakyat sa langit upang maglingkod sa ating Ama. Amen. Nung si Kristo ay umakyat sa langit at naglingkod sa kanang kamay ng ating Ama, ito na ang nangyayari. Marami nang nagtatanong, si Kristo ba ay Diyos? Si Kristo ba ay Ama? Si Kristo ba ay... Ang daming tanong. Ang masasagot ko, ang masasabi ko sa inyo, mga ministro, mga naniniwala, sa mga naniniwala sa Kristo ay Diyos, oo, si Kristo, Diyos, anak ng ating Ama, at si Kristo ay isinilang na tao. Si Kristo galing sa tao at umakyat sa langit. Siya ngayon ay naging Diyos, kanan ng ating Ama. Dahil alam nyo mo bakit? Kasi noon kasi, ito makinig kayo. Noong unang panahon, walang naniniwala na meron Diyos. Di ba? Ngayon, si Kristo dumating sa mundo natin. Ayun, sinacrifice niya yung buhay niya para yung mga tao na maniniwala na meron Diyos. Kaso ang problema, ito yung problema eh. Ito yung pinag-awayan ng mga iba-ibang mga relihiyon. Si Kristo daw ba ay Diyos? Si Kristo ba ay tao? Oh, masasagot ko. Si Kristo ay tao. Ginawa siya ng ating Ama para maniwala ang buong katauhan na mayroong Diyos. O, ginamit lamang si Kristo ng ating Ama para ipakita sa buong mundo na mayroong Diyos. O, sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, nasa inyo na yon. Kasi si Kristo isinilang na tao. Nung namatay siya, umakyat sa langit at umupo sa trono sa kanan ng ating Ama. Yun ang maliwanag. Si Kristo, anak ng ating Ama, anak ng ating kilalang Ama. Si Kristo naging tao, ngayon ay isa ng Diyos. Diyos.
Ibig sabihin ng Diyos, kumbaga yung pinaka mataas sa lahat, buong katauhan. Tulad ng ano, Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ngayon, kumbaga equivalent ngayon, si Marcos ay presidente ng buong Pilipinas. Parang ganun, si Marcos ang ating Diyos. Kasi siya yung pinakamataas, di ba? Kaso ang problema, mayroon pang mas mataas sa ating presidente. Yun ang pinakamataas sa lahat. Walang iba kundi ang ating Ama. Naintindihan nyo na ba? Kung hindi pa, ipapaliwanag ko. Si Kristo, tao, sinakripisyo ang kanyang buhay para sa buong katauhan na nagkasala. Si Kristo nagpapako sa cross, nagpakamatay, nabuhay, umakyat sa langit, umupo sa trono ng ating Ama, kanang kamay ng ating Ama. Ngayon, maraming nagbabatikos, maraming nag-aaway dahil sa mga relihiyon. Tulad ng Katoliko, Protestante, Sabadista, Saksi ni Jehova, Iglesia. Ano pa? Ang daming mga relihiyon. Kaso, ang problema, sila mismo ng mga pastor ay hindi nila maiintindihan. No? Alam niyo kung bakit, mga ka-viewers, mga ka-followers, kung bakit naguguluhan yung mga pastor. Ito na. Number 1 na to si si Brother Eli. Si Brother Eli. Yun, matindi rin yung pastor na yan Parang halos magkasabayan sila ni Kibuloy. Nakita nyo naman si Kibuloy. Napaka-die hard sa Diyos noon hanggang nakaraan lang, no? Maliit pa lang ako, mga 3 years old pa lang ako, Kibuloy na yan. So matagal na. Ilang taon na ako ngayon? 36 na. 36 years na ako ngayon. Ay magti-36 na. Kilalang kilala na yung si Kibuloy sa buong mundo. Si Kibuloy ay isang huwarang pastor at maraming mga taong humahanga sa kanya dahil siya nga ay napakalapit daw sa Diyos. Di ba? Noon 'yon. Pero ngayon, anong nangyari? Si Kibuloy ay dami palang ginawang krimen. Yon. Si Kibuloy ay isa palang satanism. Marami nagbabati ko sa kanya ng mga iba-ibang mga relihiyon, ibang-ibang mga mga relihiyon nga, yung mga pastor. Si Kibuloy daw, ganon, di ba? Noon. Pero ngayon, anong nangyari? Si Kibuloy wala na, demonyo na. Demonyo pala si Kibuloy. 'Di ba? Tama, 'di ba? Kasi maraming nagrereklamo. Marami pala siyang ginawang kalukuhan. Nakita nyo naman, 'di ba, sa social media o kaya sa YouTube na marami pala siyang ginahasang mga minor na edad at nabuntis. Ito na ngayon. So, ano nangyari kay Kibuloy? Andun. Maraming kaso. Patong-patong. 'di ba? Kaya mahirap magbitaw, mahirap mangako, mahirap ipaasa. Tulad sa akin, kung ako ay pastor, ako ay hindi magsasalita ng tapos dahil ako ay tao lamang na marunong umunawa, marunong masaktan. Tao lamang ako na hindi na hindi ipagkait na ako ay nagkasala. 'Di ba?
Walang tao sa mundo na hindi nagkakasala, mga ka-viewers, mga ka-followers. Kahit sino sa inyo, mga pastor, tulad ni Kibuloy. Ayan, di ba? Kaya tayo ng mga Pilipino, tayo ng mga nilalang gawa ng ating Panginoon, ay gawa ng ating Ama, sana unawain natin kung ano ba talaga ang dapat nating gawin, kung paano tayo lumapit sa taas at ihingi ang ating mga kasalanan. Ihingi natin ng kapatawaran. Una sa lahat, tayo ay magsisisi, tayo ay magdasal, tayo ay magpasalamat, at huwag nating kalimutan, lagi natin uunahin ang pagpapasalamat sa taas, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay laging nandito lamang sa ating puso, mga ka-viewers. Ngayon, kung may problema ka, kausapin mo lamang si Kristo. Kausapin mo siya. Panginoong Hesukristo, ako po ay lumalapit sa inyo. Sana bigyan nyo ng solusyon ang aking napakabigat na problema. Sa tingin ko ay hindi ko na kaya. Tulungan mo ako, aking Panginoong Hesukristo. Tulungan mo ako ilapit sa ating Ama na mabigyan ng solusyon ang napakabigat kong problema. Yon, ganun mga ka-viewers, mga ka-followers. Hindi nakukuha ang pagsimba. Yan, una sa lahat, kung tayo'y naniniwala sa Diyos, hindi naman mahirap eh. Tulad sa akin ngayon, pag ako lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Ama, ako po ay uupo lamang at pipikit ang aking mga mata, at ganito ang aking sinasabi sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito: Panginoong Hesukristo, ako po ay lumalapit sa inyo at nananalig. Ako ay nandito, tumatawag sa iyong pangalan, dahil ako po ay nagkasala na hindi ko man sinasadya, kusa lamang po dumarating. Patawarin niyo po ako, dahil po ako ay tao lamang at hindi po ako perpekto. Hayaan niyo po sa susunod ay akin nang babantayan ang aking sarili na hindi na madala sa mga tentasyon o mga gagawa ng mga kasamaan, o magsambit ng mga salita ng mga hindi maganda. Ako po sana ay inyong patawarin at tulungan nyo rin po ako, Panginoong Hesukristo, ilapit sa ating Ama ang aking hinihiling na sana ako ay patawarin sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Ito lamang po ang aking hinihiling sa iyo, aking Panginoong Hesukristo. Ako po ay buong puso na nagpapasalamat sa inyo at sa ating Ama. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Amen. Ganon lang po ang pagdasal. Nasa iyo lamang, nasa sarili mo lamang kung ano yung babanggitin mo, na parang yung parang kausapin mo lang sila na wala sa iyong harapan, pero pakiramdaman mo yung sarili mo na talagang taimtim yung pagdadasal mo, mga ka-viewers. Bakit dati? Noon, hindi naman uso yung simbahan noon na wala yung Katoliko, wala yung Protestante, Sabadista, Iglesia, lahat wala. Ang tao nagdadasal kahit saan ay pwede. Kahit sa bus o sa Ilodoro, kahit man tumai ka, kahit saan lugar ka makarating, pag gusto mo ikaw ay magdasal, gawin mo lamang
dahil ang Diyos ay laging nasa iyong isipan at puso, mga ka-viewers. Kaya tayo nilalang ng ating Ama para tayo ay masubaybayan at para malaman din natin kung ano ba tayo dito sa mundo, kung bakit tayo isinilang. Sapat na ba sa atin na tayo ay kikita, tayo ay kakain, tayo ay sasaya, tayo ay liligaya? Para sa inyo, sapat na ba yun? Hindi nyo ba inisip na meron palang Diyos, na meron palang katapusan itong mundo na to, mga ka-viewers, mga ka-followers? Shout out pala dyan sa mga taong yung bato ang dibdib, bato ang puso, or whatever, what else, basta etc. etc. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga ka-viewers, mga ka-followers. Kahit wala tayong hinahawakan na relihiyon, ang importante tayo mismo at sa ating sarili ang lalapit doon sa taas. Tayo ang makikiusap, hindi yung relihiyon. Una sa lahat, maraming relihiyon, kaya nalilito yung ibang mga pastor kasi marami silang Biblia na binabasa. Ito shout out sa inyong mga pastor. Lahat na ng mga pastor. Gaano kakapal yung Biblia na binabasa nyo? Ganon. Merong ganon. Meron ding ganon. Simula nang ikaw ay isinilang pastor, simula ikaw ay naging pastor, nabilang mo na ba kung ilang page yung laman ng Biblia? Nabilang mo na ba kung ilang kung ilang pahina na ang iyong nabasa? Kung tutusin, yung Biblia, kaya mo basahin ng isang araw, buong page yan. O sabihin na natin 3 araw. Kaya basahin yan, no? Ang tanong ko sa inyong mga pastor, ito kahit sino sa inyong mga pastor, ang tanong ko sa inyo, bakit nyo tinitipid ang pahina o ang mga nakasulat sa Biblia? Kung ano man yung binasa nyo, isunod-sunod nyo na. Huwag nyo nang iibahin yung mga nakasulat sa Biblia. Tulad ng Mateo 16:18, sa Roma 15. Tapos pagkatapos binasa yung Roma 15, napunta naman sa ibang Biblia kasi ganito daw yung mga paliwanag. Para sa akin, mali yun. Alam naman natin lahat, ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Yung iba, andun yung mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo at ating Ama. Nakasulat yun sa Exodus. Di ko alam kung saan sa Exodus yun. Pinagbabawal yun ang pagkain ng mga hindi ngumunguya o kinakain, kunwari, kumain siya tapos nilunok. Tulad ng ng baboy. So ayan. Noong unang panahon, ang baboy ay pinagbabawal. Kasi yung baboy ay tamad, pag kumain, diretso lunok. Ang nakasulat sa Biblia, ipinagbabawal yung mga hayop na hati yung kuko. Na hindi ngumunguya. Tulad ng baka, kabayo, kalabaw, sila ay ngumunguya, di ba? Kahit hati yung kuko, ngumunguya. Pero yung baboy, hindi ngumunguya, nilalamon nila diretso. So ito na, advantage na tayo ngayon. Nung si Kristo ay nagpagamatay, nilinis niya lahat. Ito na, pwede na kainin ang baboy. Kaso ang pinagbabawal, ang pagkain ng dugo. Ito, totoo yun.
Meron ba kaya nakasulat sa Biblia na bawal kainin ang dugo? Mga ka-over, shout out sa inyo lahat, mga pastor. Sagutin nyo ang aking tanong. May nakasulat ba sa Biblia na bawal kainin ang dugo? At anong pahina yun? At kung sinong apostol ang nagsabi ng ganun? Kasi ang pagkakaalam ko, si Kristo ay nilinis niya na lahat. Pwede na kainin lahat. Puwera na lang sa mga sa Iglesia ni Cristo. Shout out pala sa inyo lahat, mga brothers and sister sa INC. Kahit ngayon siguro isa pa akong kaanib ng Iglesia ni Cristo, kaso nga lang nanlamig ako kasi nga maraming rason, maraming dahilan. So wala na, parang labas na ako sa kanila at labas na rin sila sa akin. Ito, ang Iglesia ni Cristo ay bawal kumain ng dugo. Ito ay hindi paninira ha. Pero yung ibang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay kumakain pa rin ng dugo. Dinuguan. Yan. Kasi para sa akin, ang dinuguan, para sa iba siguro madumi kasi dugo yun eh. Pero hindi naman siguro madumi kasi hayop yun eh. Di naman kasi dugo ng tao yun eh. Di naman tayo aswang eh. Alam nyo naman yung mga aswang gusto nila yung dugo ng tao. So ayan mga ka-over no. Sana maunawaan ninyo kung bakit ganon. Bakit pinagbabawal ng Iglesia ni Cristo kumain ng dugo no. So ito ang ating tutunghayan ngayon no. Lahat ng mga kaanib ni Cristo ay sang-ayon sa pinagbabawal na ganun nga. Ang Iglesia ni Cristo, ang INC of Church, sa lahat ng mga relihiyon na aking nasubukan, napakaiba po sa lahat ang Iglesia ni Cristo, dahil ang Iglesia ni Cristo po ay napaka-formal pagdating sa pagsamba. Yun. Bukod ang babae at bukod yung lalaki. At napaka-formal po ng kanilang mga kasuotan. Ang babae ay nakapalda, bawal naka-spaghetti, bawal naka-short, bawal naka-sando. Pero sa ibang relihiyon, nandoon yon lahat na pinagbabawal ng iglesia. Kaya maraming nagagalit sa iglesia dahil ang iglesia daw ay ano ang iglesia? Maraming nagtatanong, maraming naninira dahil noong buhay pa si Brother Eduardo Manalo, maraming naninira sa kanya. Sabi ng mga tao na naninira sa kanya, pinapayaman lamang namin si Eduardo Felix Manalo. Siya lamang ang nakikinabang lahat ng mga abuloy ng mga tao. Pero ang masasabi ko sa inyo, hoy, gumising kayo. Itong masasabi ko. Ang lahat na inihahandog, lahat ng mga abuloy, nililikom yan ng Iglesia ni Cristo. Hoy, ito kayo ha. Huwag kayong manira sa Iglesia ni Cristo no. Ang Iglesia ni Cristo nagsikap na paangatin, pagandahin. Nakita nyo naman kung saan kayo mapunta sa sulok ng mundo at sa ibang bansa ay meron ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tanungin ko kayo mga ka-viewers, yung naninira sa Iglesia ni Cristo, tanungin ko kayo, sagutin nyo ako. Mag-comment na kayo dyan sa comment section nga, sige nga.
Nakakita na ba kayo ng simbahan ng iglesia na pangit? Ha? Nakakita na ba kayo ng simbahan ng iglesia na hindi maganda? Sige nga, mag-comment kayo dyan sa comment section. Bakit nyo sinisiraan ang iglesia ni Kristo? Diyan kayo nagkakamali. Hindi namin pinapayaman si Felix Manalo. Lahat kami ay nakikinabang sa kung anong meron ang aming pinakamataas sa iglesia ni Kristo. Pag meron nangangailangan, pag meron lumapit na humihingi ng tulong, hindi nagdadalawang isip ang aming Pangulo na magbigay ng tulong. Ito, una sa lahat, pagdating ng eleksyon, sinong una-una nilapitan ng mga tumatakbo sa eleksyon? Unang-una nila nilapitan ang iglesia ni Kristo kasi alam nila ang iglesia ni Kristo nagkakaisa, magkaanib. Buong mundo. Diyan kayo nagkakamali. Kaya ang masasabi ko sa inyo, huwag niyong siraan ang iglesia ni Kristo dahil wala kang karapatan. Bago ka magbitaw ng salita, manalamin ka muna para makita mo yung sarili mo. Kahit sino sa inyong mga pastor, kahit sino kayong mga pastor kayo, kahit anong relihiyon kayo, wala kayong karapatan na manakit, magbitaw ng salita sa kung sino mang mga taong nagpaabot, nagpapahiwatig ng mga utos ng Diyos. Di ba? Ito si Brother Eli. Napakalupit nitong pastor na to eh, no? Grabe. Akala mo napaka-perfectong tao. Akala mo alam na alam niyo yung Biblia eh. Ito masasabi ko sa iyo, Brother Eli, no? O sabihin na lang natin, genius ka eh. Halos lahat ng Biblia, alam mo na eh. Alam mo na yung laman eh. Kung ikaw nagbabasa ng Biblia, naiintindihan mo ba? Ako, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Hindi ako nagsisimba. Pero isa lang yung paniniwala ko, Brother Eli. Ha? Para sa akin, kahit kanino sa inyong mga pastor na lumampastangan, no? Parang nilampastangan yung pangalan ng ni Kristo eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya kayo nasisiraan ng ulo kasi ang dami Biblia ang binabasa nyo. Ito pa. Ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Alam ko, alam mo. Ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Sa pahina o yung mga sulat sa Biblia, hindi naman ganun kataas yan eh. Hindi ganun kahaba. Maiksi lamang. Pero anong ginawa ng gumawa ng Biblia? Pinahaba nila. Pinutol-putol yung salita ng Diyos. Yung iba, binawasan. At yung iba naman, dinagdagan. O, Brother Eli, alam mo ba yan? Pastor ka. Ilang taong ka ng pastor? 50 years na mahigit. Alam mo ba yan? Sige nga, mag-comment ka dyan sa comment section, Brother Eli. Ang mahirap sa'yo, Brother Eli, ang hilig mo makipagdebate sa mga ibang relihiyon. Yan ba ang utos ng Diyos? Yan ba ang dapat niyong gawin?
dapat ang gawin nyo, ipalaganap nyo ang kautusan ng Diyos, hindi yung maninira. Yung sinisiraan nyo, yung naniniwala din sa Diyos, yung nagpapalaganap din. Anong tawag doon? Anong tawag sa'yo nun? Anong tawag sa'yo nun? Brother Eli. Ha? Gusto ko sana magbitaw ng salita kaso mahirap na Alamin mo na lang kasi napakagaling kang pastor. No? Brother Eli, kung ikaw ay ikaw ay tapat sa Diyos, sana hindi ka maging katulad ni Kibuloy. Sana lang, sana. Alam nyo ba mga ka-viewers, isa akong kaanib ng Iglesia ni Cristo at maraming humahanga sa Iglesia ni Cristo. Una sa lahat, ang pagtatayo ng simbahan. Ito po ay napakagandang tingnan, maliwalas sa mata, hindi masakit. Alam nyo ba, excuse me manigarilyo muna ako mga ka-viewers. Ang simbahan ni Cristo ay hindi gumagastos ng milyon lamang. Bilyon. Ito sasabihin ko sa inyo mga ka-viewers, lahat na ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo, ha? Yung pera na yun na pinatayo, ginasto sa simbahan ay galing sa amin na mga miyembro. Hindi kami nanghingi sa kahit sinong mga politiko. Yung pera na yun na pinatayo ng simbahan ay galing sa amin na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Hoy, kalbo, gumising ka ha. Hindi kami nanghihingi kahit kanino. Nagsikap ang Iglesia ni Cristo upang maipaangat pa lalo, para maipakita sa buong mundo na ang Iglesia ni Cristo ay siyang itinayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maniwala kayo sa hindi? Ito, nabasa ko yun sa sa Biblia ng Katoliko. Sa anong pahinaba yun? Mateo 16:18 ata yun Mateo 16:18 ba yun? Si Kristo nagsabi, ikaw Pedro. Si Pedro, sinabihan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ikaw Pedro, sa ibabaw nitong bato itatayo ko ang aking iglesia. Yung iba naman na makitid yung pag-uunawa ang iglesia, ang paniniwala ng iglesia kasi buong katauhan. Pero si Kristo mismo ang nagsabi, ikaw Pedro, sa ibabaw nitong bato, aking itatayo ang aking iglesia. Anong iglesia yun? Ito anong iglesia yun? Ang iglesia ay yung bahay, simbahan na tinayo sa ibabaw ng bato. Alam niyo kung bakit itinayo ni Kristo yung simbahan sa ibabaw ng bato? Sa tingin niyo matibay kaya yun mga viewers? Mga
mga iba pang pastor, sa tingin nyo ba, yung iglesia na tinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato, ito ba ay matibay? Brother Eli, sagutin mo ako. Ito tayo na ngayon mag-away. Anong relihiyon mo ngayon, Brother Eli? Yung relihiyon mo na yan nakasulat ba sa Biblia? Isa lang nakasulat doon sa Biblia, Brother Eli. Hoy, gumising ka sa katotohanan. Iglesia ni Kristo lamang ang nakasulat doon, wala nang iba. Basta pagkakalam ko, Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin noon, simbahan. Kaya ngayon, anong ginawa? Si Brother Felix Manalo ay noong unang panahon, siyempre galing din sa ibang mga reliyon si Brother Felix Manalo. Sabihin na lang natin parang langaw na pula yung puwet, parang kiti-kiti, hindi mapalagay. Yun, nagsarili, nagsikap, nagbasa ng Biblia, at doon niya natunghayan ang katotohanan. Kahit kayo ng mga ibang relihiyon, alam nyo kung ano ang relihiyon na itinayo ni Kristo. Iglesia yun. Kaya ang masasabi ko sa inyo, lubayan nyo na ang Iglesia ni Kristo, dahil ang Iglesia ni Kristo, ito ay napakatibay. Bukod pa sa pader, bukod pa sa pundasyon, hindi mo na kaya sirain ang Iglesia ni Kristo, dahil ito ay binabantayan ng Diyos. Maniwala man kayo sa hindi, nung ako ay kaanib pa ng Iglesia ni Kristo, ito ang aking kasaysayan at ito ang aking karanasan. Nung ako'y nag-iglesia ni Kristo, nung kasali pa lang ako nung sa doktrina, totoo yun ang sabi ng Biblia. Pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, maraming mamimintas sa iyo at maninira. Pero hindi ko sila pinansin. Pinagpatuloy ko yung doktrina ng Iglesia ni Kristo. 25 days, gabi-gabi. Nung natapos ko yung doktrina na yon, siguro mga kalahating taon siguro bago ako nabautismuhan. Hindi ko na malala, matagal na yun. Matagal din ako bago nabautismuhan. Kumbaga ang tawag na nun, pagsubok. Merong pagsubok na dumating sa aking buhay. Ito personalan na to real talk na to. Bago ako nag-iglesia kaanib ni Kristo, sa iglesia ni Kristo, marami akong karanasan, lalo na sa hirap ng buhay. Sa probinsya, ako ay mangingisda lamang. Sa probinsya namin ay napakahirap ang hanap buhay doon. Maraming mangingisda, kaso yung isda ay hindi sapat sa mga taong nangingisda. Ito totoo yung sinasabi ko sa inyo. Ito nasa harap ako ng inyong kamera. Totoo itong nangyari sa akin. 10 kaming magkakaibigan pumunta sa dagat at nanghuhuli ng, alam niyo yung pugita. Low tide yun sa amin, sa probinsya, sa dagat, low tide. Bago ako umalis ng bahay, nagdasal muna ako, lumapit ako sa kaitaas-taasan at humihingi ng tulong, gabay, at bigyan sana ako ng grasya
para maitaguyod ko ang kahirapan. Kasi noon kasi namatay na yung tatay ko, ako na lang yung bumubuhay sa magulang ko, sa nanay ko. Kasi yung iba kong mga kapatid nasa malayong lugar na, wala na kaming komunikasyon eh. Sarili na lang yung iniintindi nila eh. Nung ako ay nagdasal, lumalapit ako sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Ama, taimtim akong dumadalangin, lumalapit, hinihingi ko na sana bigyan ako ng grasya na makakuha ako ng maraming pugita. Yon. Pagkatapos ko magdasal, umalis na kami. Kasama ko mga barkada ko, kahit iglesia ako noon, mga barkada ko rin, yung iba kong mga barkada, kadalasan mga barkada ko dati hindi iglesia eh. Mga Katoliko, yun. Pagdating namin doon sa dagat, maniwala man kayo sa hindi, ako yung pinagpala. Pagdating namin sa dagat, low tide, hanggang sa nag-tide, nagkita-kita kami mga barkada ko, nagtanungan kung meron na bang nakakahuli ng pugita. Sabi nila, kahit isa wala. Ako din nagsabi sa kanila, wala. Sabi ko, mag-antay pa tayo ng kaunting panahon. Maghanap pa tayo, hanapin natin yung pugita, nandyan lang yan eh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Nung nag-high tide na, hanggang dito na yung tubig, hindi ako nawala ng pag-asa. Lumayo ako, doon ako malapit sa may sumasabog na yung alon. Nung malapit na ako doon, pagsisid ko, unang-una ko kaagad nakita yung bahay ng pugita. Ang laki! Ganun kalaki oh. Siguro mga 2 kilo. Magkanong kilo noon ng pugita? 240. 2 kilo mahigit. Oh, 400 plus na rin yun. 2 bisis ako nakakita. Tuwang-tuwa ako kasi meron na kaming pambili ng bigas. Nung nagsiuwian na, pinakita ko sa kanila, pre, may nakita ako, may nahulang pugita. Anong sabi nila sa akin? Napakaswerte mo. Oh. Pag uwi ko, bininta ko, tas yung benta ko, yung pera, binigay ko sa nanay ko. Tapos, siyempre, ako bilang mabait na tao, siyempre, yung mga barkada ko, kahit na hindi na ako kaanib nila, iba na yung relihiyon ko. Kasi dati talaga, palainom ako, tas nung nag-iglesia ako, hindi na ako umiinom. Binilhan ko sila ng alam nyo sa probinsya, 1 galon na tuba. 1 galon na tuba, magkano lang yun dati? 30 pesos lang yung 1 galon. Binilhan ko sila ng 1 galon. Yun. Tuwang-tuwa sila mga ka-viewers. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. So ayan. Ngayon, nung ako pumunta ng Maynila, nakipagsapalaran, ayun na nga. Kahit saan na lang napunta, ang una ko pinuntahan, Davao, nakarating ako ng Cebu, Maynila, pagdating sa Maynila, Pampanga, nakarating pa ako ng Isabela, kahit saan na lang sa sulok dito sa Luzon. Hanggang dito ako nakapag-asawa, nagkaroon na rin ng pamilya, hanggang sa nahiwalay na ako sa Iglesia ni Cristo, hindi na nila ako kaanib. Ito ngayon, papasalamat din ako sa INC, kahit papano, marami din ako natutunan sa kanila. At lalo na sa mga nagmamahal sa akin, na aking mga brother and sister sa Iglesia ni Cristo, ako ay lubos nagpapasalamat sa inyo. Sana next generation ay tayo magkita-kita muli. So yun mga ka-over, mga ka-viewers, huwag natin isipin kung ano ba relihiyon ang ating pasukin para tayo ay maligtas pagdating ng paghukom. So yan mga ka-viewers, no. Dito na tayo sa panahon natin ngayon, no.
So, i-cut off ko muna tong live na to at babalik din ako para kasi set up ko muna yung signal mahina. So, Ilma Ros, patayin ko muna tong live na to at mag-live ako ulit. Babalik ka na. Panoorin mo ko ulit para matunghayan mo kung ano ba talaga ang ang dapat nating gawin sa mundo ngayon, no? Sige, papatayin ko muna to, no?